Sipa, sipa, sipain ko pa sila, ma'am. One of these days, the ICC will come. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. Hinamon niya ang ICC na bilisan ang pagpunta at paghanda daw siyang arestuhin at sisipain niya daw ang mga ito. Pero nang dumating ang warrant of arrest at siya'y nakuha at siya'y nandun na sa kulungan sa The Hague sa Netherlands, nagmukha siyang tuta na walang magawa. Hello po, ito na naman ang inyong lingkod, the one and only, no other than me, Marisol Templo. Muling magsishare sa inyo ng mga kaalaman na pangyayari sa lipunan tulad ng mga balita at mga bagay na nangyayari na minsan hindi nyo pa napapanood, hindi nababasa, pero aking isinishare kahit na nabasa nyo na rin pa. Ano po? So ito na nga, nililinaw ko lang sa reaction video ko lamang po ito tungkol sa sinabi ni Duterte na sisipain niya daw ang ICC pag dumating na dito sa Pilipinas. If one of these days, the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So ano nang nangyari sa kanya ngayon? Doon sa hearing, sa unang hearing, nagmukha siyang tuta na hindi makapagsalita, na uutal-utal. So alam naman po natin na talagang matanda na siya at hindi na ganun kadali ang mag-travel sa malayong lugar. Pero alam din po nating lahat na madrama si Duterte. Diba? May ipapakita akong video sa inyo pang isa na doon ay inamin niya at sinabi niya na pagkalaban niya sa politika, siya ay nagdadrama at magaling siyang magdrama. Dinemonstrate pa nga niya. So next video po yun. Pero ang pag-uusapan talaga natin ngayon, ang ipagre-react ay ang kayabangan niyang paghamon sa ICC. Ba? So wag talagang mayabang. Sino mang nagmamataas, nagmamalaki ay ibinababa. At ang lahat ng sinungaling ay kapatid ng Satan, di ba? Hindi lang kapatid, kakampi-kampon. Yung talagang nagsisinungaling na sadya, at yung talagang nanluloko ng mga tao. Ang talagang dinadaan sa drama, smooth talks. Di mga gayon, mga masarap na pananalita na dinadaan sa mga pa-joke at walang pakundangan kung bastusin ang Panginoon at walang pakundangan na maliitin, bastusin ang mga tao na kunyari siya ay mabuting tao. Mabuti sa paimbabaw pero masama sa kailaliman. Kasi alam naman po natin, di ba? Mali talaga ang ginawa niya. At dapat niyang pagdusahan ito. And I believe na magtutuloy-tuloy na po ito. Hindi ko alam ang magiging dahil sa matanda na siya, pero hindi naman yan magiging dahilan para patawarin na lang siya. Dahil talagang marami siyang inaping mga biktima, marami siyang inapektuhang mga tao at hindi niya pwedeng sabihin na tama ang ginawa niya. Dahil ang lahat dapat sa tamang batas ay dumadaan sa tamang proseso or due process, the proper due process of the law. Maswerte nga siya di ba? Hindi katulad ng mga biktima niya na hindi na nagdaan sa due process. Sila yung mga kaawa-awang biktima, kahit naninikluhod at nagmamakaawa na wala silang pakialam. Hindi nila binigyan ng pagkakataong mapatunayan sa husgado kung talagang nagkasala at kung totoong mga adik nga sila, 'di ba? At kung totoong may nangyayaring masama talaga sa buhay nila. Agad-agad nilang kinuha ang buhay, isinama sa listahan at alam naman natin po, di ba, na may mga pabuya system sila. Na kung gaano kadami yung makukuha nilang buhay, ganun din kadami yung mga pabuyang makukuha nila. So,
maraming kasalanan si Duterte na dapat niyang pagbayaran. Marami po talaga. Hindi ko talaga maunawaan, hindi ko lubos na maintindihan itong mga DDS na talagang nabubulagan ang mga mata na mas mahal nila si Duterte kaysa Panginoon. Pero nananalangin sila at iniitsapwera nila yung commandment ni Lord na bawal ang kumitil ng buhay ng tao. Pero anong ginagawa nila, yung mga DDS, yung mga supporters, DDS fans, na isinasantabi nila yung utos ng Panginoon at nagrarason pa sila ng buong kayabangan at pagmamalaki. Yung mali ay pinagtatakpan nila at yung mali ay ginagawa nilang tama. Mas gusto nilang paboran si Duterte na nagmura sa Panginoon, na hinamak ang Diyos at ang kanyang mga gawa, na walang takot bastusin ang mga pare, madre, ang mga santo, di ba? Wala siyang takot, wala siyang pakialam kasi akala niya Diyos siya. Yan nga sinasabi ko po sa inyo na kailangan niya ng panalangin, no po? Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay papabor sa kanya.